Pisa ni Ralph Recto at ni Marcos ng 20% kulukoy talaga mga tarantado. Pati po ang pag-purchase ng Lazada, ng Shopee, ng Timo, ng TikTok at kung ano-ano pa, 20% kaagad po ang buwis niyan. Pati po ang pag-subscribe sa Netflix, sa Prime Video, sa Amazon. My goodness. Kulang na lang pati ang pagdighay may buwis. Pati ang paghinga ng oxygen may buwis. Pati utot may buwis. Kagago talaga tong gobyerno na to, no? Doon si Trillanes, no? Itong si Trillanes may OCD yata to, no? Obsessive Compulsive Disorder. Kagaya din po ni Aling Claire Marites, ang tagapagtahol ni Marcos, ang presidential barker na si Claire Castro. Obsessed siya na every time bumuka ang bibig niya, talagang hataw latigo ng mga atake kontra kay Vice President Sara Duterte, kay former President Duterte, sa mga Duterte. At kapag binibira niya mga Duterte, salubong ang kilay niya at talagang lumalakwid pang dila niya. Gumaganon. Parang iskrima ang dila niya. So, ang ibig sabihin ng isang taong may OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ikaw ay parang engrossed na parang gustong-gusto mo talaga na lahat na lang ng takbo ng isip mo ay gusto mo ang kapahamakan at kasiraan ng mga Duterte. So exactly, kapareho yan si Trillanes at saka si Aling Claire Castro, yung barker ni Marcos. So sa poll siya kay Kiko Barsaga, inggit ka lang. Dahil kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Pinalo-up pa siya ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, itong feeling mayor wannabe na hindi naman nanalo, panay ang aw-aw, wala namang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi. At the US President or the top officials of the US government are worried, nababahala na ang iskandalo at ang bigat at lalim at lawak nitong issue ng pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan ay posibleng pagmumulan po ng social, political, and economic instability ng bansang Pilipinas. Hindi naman po lingid sa atin lahat na in this part of the global region, sa bahagi po ito ng mundo, ang isa sa pinakamahalagang alyansa o kaalyado ng Amerika na nagagamit nila sa kanilang geopolitical, sa kanilang hegemonic, sa kanilang regional interest na mangialam dito sa Indo-Pacific, Southeast Asia, and Asia-Pacific region, walang iba kundi isa ang Pilipinas sa kanilang kinukonsidera para sa kanilang geopolitical and military complex interest. Lalo na po ang kanilang pagpreposisyon ng kanilang mga war technology dito sa banda po ng Asia-Pacific and Indo-Pacific region. Kaya nga may tinatawag dati dito, nung kabataan pa namin, nakakaabot pa kayo nito, tinatawag na the Seventh Fleet. Yan po ang advanced forward deployment ng mga battleship at ready warship ng Amerika dito po sa bahagi ng Southeast Asia, including po ang Indo-Pacific region. Ngayon, tinawag yan dati na OSPACOM, US Pacific Command. Yun. So, 10,000 miles away from America, nagkakaroon sila ng pagpreposisyon sa Pilipinas. OSPACOM ang tawag nila dati. US Pacific Command. Ngayon, INDOPACOM. Indo-Pacific Command na. Wow! Mas malawak na. At yan po, ang Pilipinas ay isa po sa geopolitical location na nagkakaroon ng mabigat na interes ang Amerika sa ating mga pangloob na mga kalagayan. Well, kung titingnan mo, pangingialam talaga yan. And that is a colonial or colonial to master or master to colony na attitude ng Amerika. In fact, sa loob ng Armed Forces Compound, nandyan pa rin po ang JOSMAG, Joint US Military Advisory Group. Yung JOSMAG po, one of the CIA desk yan. Central Intelligence Agency po na observation office nila yan
sa loob mismo ng Camp Aguinaldo yan, mga kababayan. At mayroon din po silang mga posisyon dito na tinatawag nilang mga charge d'affaires or mga political department staff nila na yan po ang bumisita kanina sa ICI. Okay? So, this is interesting na ang ating pangloob na usapin patungkol sa malawakang iskandalo at malubhang implikasyon ng malawakang pandarambong at pagnanakaw na ito na umabot nga sa 1 trillion pesos, no? Anong ginagawa mo, Just Looks, no? Puro Rimulya ang kanyang comment. Na-obsess ka ba kay Rimulya? Hayaan mo muna si Rimulya. We have more important topic than Rimulya. Makinig ka muna dyan, Just. Don't flood your comment here. Makinig ka muna. No? Pinaplood niya, puro si Rimulya ang gusto niyang pag-usapan. Let Rimulya have his day in the commentary. Right now, ito tayo sa mga mahalaga. So, it is very interesting to observe na ang issue at iskandalo po ng korupsyon, ng pandarambong sa kaban ng bayan na nagaganap po sa ilalim ni Marcos Jr. made the interest of the US State Department and malamang po sa malamang upon orders, no? History repeated again, sabi ni Cyrus Pamunag. Take note po kay Eric na palayas ang mga Marcos 1986 dahil nakikialam ang Amerika nang bumaho na po ang tatay ni Bongbong Marcos bilang diktador. Yeah, I agree to that, no? Catalina Camenforte, Lady Mangrove na mention na kita, ha. So mga kababayan, this is present, sabi ni Joseph Alto. This is interesting, while at the same time this is annoying. Sapagkat ang ICI nagbubukas ng kanilang pintuan at ng kanilang mga proseso sa dayuhang bansa, samantalang tago at palihim ang kanilang diskarte pagdating naman sa mga mamamayang Pilipino. That is worth of a commentary. Dapat kung mayroon pong unahin ang ICI na bigyan ng impormasyon at mabigyan po ng edukasyon at kaalaman kung ano ang lawak, lalim at ang tindi ng mga diskarte na ginawa upang dambungin at durubuhin at kulimbatin ang pundo ng bayan at upang nang sa gayon po magkaroon ng malinaw na pag-unawa ang mamamayan kung gaano kalubha ang problemang ito na dapat ang gobyerno mismo ay may pananagutan dito, inuna dapat ng ICI. Ang pagbubukas, ang pagiging transparent, ang pagiging open for public view, for public monitoring, for live stream, at media monitoring ng kanilang proceedings. Pero inuna pa nila na i-entertain mga kababayan ang pakialamerong Amerika. Pero nonetheless, sabi ko, interesting but annoying. No? Interesting in the sense na malaking bagay yun na nagkaka-interest ang Amerika sa pangloob at domestic na mga usapin ng panggobyerno sa Pilipinas sapagkat ang epekto niyan, binabantayan nila si Marcos. Kung ito ba ay kapakipakinabang pa sa interes ng Amerika o kailangang sipain at itapon sa Manila Bay. At palayasin na rin sa poder kagaya ng naging bagahe na ang Marcos Sr., ang tatay niyang diktador, at grabe na malubha na ang pagnanakaw at korupsyon, nagkawatak-watak na ang mamamayang Pilipino at lumawak na ang bitak o split within the ranks of the armed forces of the Philippines and even of the business and ruling elites. Sa panahon na yon, kaya pilitan ng Amerika po na mangialam. Yung pagkilos nila gringo hunasan ng RAM at mga YOU, mga Young Officers Union at ang grupo ng mga Reform the Armed Forces movement ay suportado po yun ng Amerika. Hindi lang po yun sila ang kumilos doon. So, ngayon, kung ganito po ang actuation na ipinapakita ng mga opisyal ng Embahada ng Amerika, ang US State Department through the US Philippine Embassy, US Embassy at the Philippines, na pumunta sa ICI office at nakipag-usyoso, it was not a mere simple visitation. It was an indication na handang mangialam ng uusyoso at nag-uusisa ang Amerika kung papaano ang patutunguhan at ano po ang magiging impact nitong ICI investigation
kung mabibigyan ba ito ng katugunan na mapakalma ang nagngangalit na parang bulkang sasabog na damdamin at sentimiento ngayon ng mamamayang Pilipino. That is exactly ang gustong sukatin at pulsuhan ng representative ng US State Department through the US Embassy na pumunta sa ICI. Interesting, yes, pero annoying. Ibig sabihin po, nakakabad trip. Anong pakialam nyo sa bansa namin? Kayo nga ang naging sponsor nito ni Marcos Jr., kagaya ng pag-sponsor nyo noon sa tatay niya, kung bakit yan ay nagtatapang-tapangan at nagiging kapit-tuko, no? Sapagkat alam niya na sinusuportahan siya ng Amerika. Pero ngayon, kung may ganong indicator po na binabanggit sa balita kanina na may ilang mga opisyal from the US Embassy representing the US State Department most likely ang nakiusyuso, ang nakiusisa at nagpakita ng kanilang interest direkta sa ICI, well, that is something that Marcos should be alarmed. Ibig sabihin, binabantayan ka ng boss mo kung are you performing well or are you doing more evil things and you are dividing the nation and creating more problem of possible social destruction, political instability, and economic crisis than you should be expected to stabilize the country. Rather, malamang ganun po ang tinitingnan nila Donald Trump, no? OSI ang Amerika, mas maniwala siguro ako kay Eric kung ang Amerika panalabasin si Tatay Digong sa Hague. They cannot do that, Maria Marisa. The US cannot rescue Digong there. It is not within their law, and the US does not recognize the ICC. So, ang problema natin, hindi ang US ang nakakustody kay Digong. Ang nakakustody kay Digong, ICC. So therefore, dahil itinurn over yan ni Marcos at sa pamamagitan ng pagpapadukot, ang proseso mo ngayon, either itakas mo, i-rescue mo, or antayin mong manalo ka sa petisyon mo sa ICC for release. But anyway, that's beside the point. No? Ang punto natin dito, ang Amerika, bagamat hindi natin nagugustuhan ang kanilang pag-aasta bilang big brother, bilang master to colony, pero ito ay isang indicator na hindi nila nakikita na istabli o panipaniwala at katanggap-tanggap ang mga ginagawa ni Marcos kung bakit sila nagbibisita direkta at nakikipag-usisa sa kaganapan sa tinatawag na ICI o itong Independent Commission daw for Infrastructure. Okay? But abangan po natin ito because ang Amerika, kapag sila po ay nagmaniobra, ay may gagamitin yan ng mga pamamaraan upang magkaroon ng political operation. And definitely, this is a warning to Marcos that we are watching what you are doing right now. Kaya nga, medyo stress si Marcos sa nangyayari kasi nakikita niya, mahirap i-deny at mahirap na maghugas-hugasan siya ng kanyang kamay, mag-playing innocent siya sapagkat sumasambulat ang lahat. Ang lahat ng katarantaduhan, kabulastugan at pagnanakaw na nangyari dahil pinipirmahan at pinaparelease niya ang mga budget. Kasabwat ang pinsan niya. Yan ang hindi na maitatanggi pa ni Marcos. And matter of time, yung criminal trails ay papunta na kay Marcos, mga kababayan. Yun po. Kaya siya nag-aaligaga, lalo na binibisita ng Amerika ang kanyang, balita ko Sir Eric, dinakip ka raw. Nalungkot ako. Sabi ni DG Channel TV3. Hindi po. Yun po yung panahon na cite in contempt ako nang nilabanan ko ang House of Tambaluslos at tinawag ko silang Kangaroo Court. That was in December 2023 pa po. Thank you for your concern. Okay. So bantayan po natin itong bagamat may pagkapakialamero na hakbang, subalit ito po ay isang political warning para kay Marcos that the big brother na kanyang sinasandigan ay binabantayan siya kung katanggap-tanggap ba at kapanipaniwala ang ginagawa niya at ginagawa ng gobyerno niya upang mapakalma ang sitwasyon
ng nag-aalborotong lipunang Pilipino. Ayun. Yan po ang mensahe doon, no? Naisip mo rin ba dahil ayaw ng mga dilawan, pinklawan, ang mga komunista at Amerika kay Sara, baka ipilit nila iupo si Hontiveros? That cannot be done. The America, in their own intervention, cannot do that because Hontiveros is not the vice president. Baka sa 2028, suportahan nila, that can be a possibility. Pwede po yan. Pero yung extra constitutional line na outside of the framework of the Constitution at wala po sa ating batas ay iluluklok nila sa Hontiveros, that cannot be. Hindi yan ginagawa ng Amerika. Lumang lumang practice na magluluklok sila ng mga diktador sa pamamagitan ng kudeta. And I am very sure na kapag nagkaroon ng kudeta sponsored by the US, granting for academic discussion, hindi nila iluluklok ng military si Hontiveros. Mga kababayan, At nakita natin ang pangingialam ng Amerika sa nangyari sa Indonesia, nangyari sa Nepal, sa Madagascar po, nandun din po sila pero secondary. At pinabayaan nilang bumagsak ang tuta ng France na gobyerno ni Rogirani. At hinayaan nila na mag-take over ang mga batang opisyal ng military. Pero binabantayan niya ng Amerika ang Madagascar kasi nakakonect yan sa iba pang mga issue ng mga liberation and social movement sa Africa, kagaya sa Burkina Faso, kina Traore, sa Senegal, sa Chad, sa Central African Republic, mga kababayan, and even ang pagbangon ngayon ng gobyerno sa Libya sa anak naman ni Gaddafi, ang uupo yata, mga kababayan. Sobra-sobra talagang korupsyon. Anong ginagawa ng AFP? Sabi ni Joma, nagtatanong si Joma. Okay? May elected vice president po tayo, tama ka, Wilma Mojar. That cannot be na mag-upo ang Amerikano outside of the constitutional line of succession. Okay? So, this is a political message for Marcos Jr. that his big brother sponsor is not so much happy or hindi natutuwa at nagagalak sa kaganapang ito na sumasambulat ang iskandalo ng korupsyon at pagnanakaw na hindi lang 1 billion, 2 billion, 1 trillion pesos sa flood control projects pa lang. At ang criminal trails at ang pattern ng paggawa ng arkitekto ng pangungurakot at mga pagnanakaw, involved ang pinsan niya at siya mismo. And don't forget, mga kababayan, si Martin Romualdez po ay 39 times na na-mention ang pangalan niya sa isang bribery case na na-involve ang kanyang pagkatao involving the Okada controversy. Sa korporasyon ng Okada, yung casino resorts na pinakamalaki, isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia na nandyan po sa may Manila Bay Area, mga kababayan. So, involved ang taong ito, alam ng Amerika yan. Kasi nasa Delaware County Court records na si Romualdez po ay tinuturo na facilitator, tagapamagitan, tagapag-ugnay ng mga panunuhol at mga galawang pandaraya at mga gamit po ang mali-maleta na mga pera. Talagang mahilig to sa maleta si Romualdez, Boy maleta. Sabi ni Sergeant Gutesa, hindi po bababa sa tag 12 maleta. Pag 12 maleta with 48 million or almost 50 million ang laman, that means mga magkano yun? Hindi ko na mabilang. Mga kalahating bilyon ang dinideliver sa kanya twice a week. Grabe, Florinda Rabi RCP. Good evening ka, Eric. Opo, good evening. Okay, puntahan po natin ito. Ang Meow Meow versus Aw Aw. Sabi ni Trillanes sa interview niya, hindi ko maubos maisip na may congressman tayo na kapag in-interview, ang sagot ay meow meow. Obviously, taking a snide, pinitik niya at siniko si Congressman Kiko Barsaga. Simple lang ang sagot ni Congressman Kiko Barsaga sa kanya. Inggit ka lang, kasi kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Grabe ang tawa ko sa sagot ni Congressman Kiko Barsaga.
kay Trillanes. Sabi niya, inggit ka lang. Kasi kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Big shot! Kung kung kwan pa, no, headshot kung sa mga games, no, talagang sa poll doon si Trillanes, no. Itong si Trillanes may OCD yata to, no? Obsessive Compulsive Disorder. Kagaya din po ni Aling Claire Marites, ang tagapagtahol ni Marcos, ang presidential barker na si Claire Castro. Obsessed siya na every time bumuka ang bibig niya, talagang hataw latigo ng mga atake kontra kay Vice President Sara Duterte, kay former President Duterte, sa mga Duterte. At kapag binibira niya mga Duterte, salubong ang kilay niya at talagang lumalakwid pang dila niya. Gumaganon. Parang iskrima ang dila niya. So, ang ibig sabihin ng isang taong may OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ikaw ay parang engrossed, na parang gustong-gusto mo talaga na lahat na lang ng takbo ng isip mo ay gusto mo ang kapahamakan at kasiraan ng mga Duterte. So exactly, kapareho yan si Trillanes at saka si Aling Claire Castro, yung barker ni Marcos. So sa poll siya kay Kiko Barsaga, inggit ka lang. Dahil kahit anong aw-aw mo, hindi ka pinapansin ng taong bayan. Pinalo-up pa siya ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, itong feeling mayor wannabe na hindi naman nanalo, panay ang aw-aw, wala namang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi. Talagang pinitik siya ni Congressman Kiko Barsaga sa poll, no, hindi magbayad ng tax like capital gains tax and amilyar kakasuhan, ganyan ni Net Haro. Kailangan yan organized, no? That is equivalent to civil disobedience, no? Pwede naman po yan, pero mahirap gawin yan na isa ka lang, no? Good PM ka, Eric, watching your video analysis and live. Thank you, Myra Caranto, for your support, and Danny Masayon. Ka Eric, solidarity here, watching from Los Angeles, California. Thank you, Danny Masayon. Okay. What is important is, hindi po nagpapatinag si Congressman Kiko Barsaga sa mga kritiko niya. Why I also criticized him, but it was on the mode, but not on the message. I appreciate Kiko Barsaga because he can speak his mind, no? At sa tingin ko po, kailangan niya lang magkaroon ng interaction sa mga iba pang mga political operators and political observers na makakapagbigay ng input sa kanya. But in as far as his heart of trying to convey the message as a crusader against corruption and against those who abuse power, well, kapareho kay Congressman Leandro Libeste, may balls, may guts, kayang magpahayag, kayang manindigan. At dapat ang mga kongresista ay ganun po ang tularan nila. Yung hindi ka natitinag, kahit wala kang budget na malaki, tatanggalan ka ng budget, irereklamo ka sa congressman, sa Senate or sa Congressional Ethics Committee, at pwedeng madisiplina ka, mareprimand ka, masuspend ka, o matanggal ka, hindi po siya nagpapatinag. Okay? At si Efo Erkin. Hello po ka Eric, watching from Turkey. Doris Poraki Cleopas. Good evening ka Eric. Need ka po ng mga Pilipino watching from Malolos, Bulacan. Thank you Doris Poraki. At least, pero si nanay niya na Ate Loren Ligarda, tahimik ka Eric. Oo, they're not the same si Congressman Leandro Libeste. So we appreciate itong tuloy-tuloy na pagtindig ni Kiko Barsaga, exposing itong kabulukan ng gobyerno ni Marcos, addressing directly where the problem should be addressed, no? Sinabihan nga niya si Sandro Marcos, no, mahirit pa siya eh. Tinanong mo ba si Tito mo Martin at si Daddy mo si Daddy mo Bongbong kung saan napupunta ang pera para sabihin mo na binabantayan mo at pangalagaan mo ang kaban ng bayan? Excuse me ha. Taga-Amon yan si Antique yan, si nanay niya na kurakot din, sabi ni at least kurakot. Sabi ni at least si Loren Ligarda. Alma Mendoza, Trillanes, wag na, oy, tahol lang ng tahol. Puro lang paninira sa Duterte. May OCD nga, Alma eh.
Mendoza, obsessive compulsive disorder. Okay. We need to have more of Congressman Kiko Barsaga. Kailangan po natin yung nagsasalita, nagpapahayag. Kailangan lang po maitimpla ni Congressman Kiko Barsaga ang kanyang mga pahayag, no, na hindi siya mahulog doon sa trap ng gobyerno ni Marcos na pwede siyang makasuhan ng promoting terrorism, instigating acts of terrorism, or promoting rebellion and terrorism. Yan pong danger kapag ikaw ang leader sa pagpapahayag sa panawagan na kumilos ang taong bayan. Doon lang po dapat timplahin ni Congressman Kiko Barsaga. Kailangan niya po mag-interact sa iba pang medyo may karanasan sa mass movement o sa mga kilosang masa, but ang kanyang puso, ang kanyang paninindigan, kailangan po yan ng taong bayan. At puntahan natin itong ginawa din ni Congressman Leandro Libeste. Nag-resign po ang isang undersecretary nang pinangalanan siya ni Congressman Leandro Libeste na involved sa mga anomalya ng bidding at mga kasindikatuhan sa DPWH. To the point na pinangalanan din po ni Congressman Leandro Libeste at binanggit niya na si DPWH Secretary Vince Dizon na papaligiran ng mga kontraktor at mga operator ng DPWH na puro sindikato. And that is true. Kasi nga, nag-iba lang naman ang tao. Ngunit ang sistema sa DPWH nandyan pa rin po. Una, hindi dinisolve ang District Engineering Office. Ang District Engineering Office po, dyan ginagawa ang katayan, pandaraya sa bidding at mga pagpapalusot ng proyekto at pera. Sapagkat ang District Engineering Office po ang naglalagay ng District Engineer, bagamat yan ay DPWH organization, mga kongresista po ang naglalagay ng District Engineer. At hawak nila yan sa ilong. At ang kanilang sindikato dyan dumadaan sa District Engineering Office. Kagaya ng nakita natin sa District Engineering sa Bulacan. Hindi yan binuwag ni ni Vince Dizon, no? Pasalisalita siya, bira-birada siya sa press release at mga press con, pero nanatili ang sistema. If you maintain the system and you try to project yourself to be doing the reform, that is nothing but house show. Ibig sabihin pang publicity gimmick. Sapagkat hindi nga tinanggal ang mga district engineer, dapat na lahat ng district engineering office reporting to the regional office. At walang bidding doon sa district engineering office na gagawin. Hindi niya ginawa yan. Number 2, dapat lahat ng bidding ay may taga-COA, central office, na mag-supervise at i-reshuffle ang mga commission on audit or mga state auditors. That's number 2. Hindi niya rin ginawa. Number 3, hindi niya rin ginawa ang immediate suspension ng lahat ng mga contractors na under investigation at pati ang pag-sanction sa penalty nila. Wala. And there is no more case build-up, follow-up support nang lumabas na po ang ICI at nagkaroon na ng Senate Blue Ribbon Committee, nagkalma na po si Vince Dizon. And now, it took another congressman na bata sa pagkatao po ni Congressman Leandro Libeste para sabihin na ang sistema ng pangungurakot, pandaraya sa bidding at mga alipuris ng sindikato bilang malaking criminal gang operations, ang buong organisasyon ng DPWH ay nananatili pa rin sa ilalim ni Vince Dizon. And that is a very categorical na pagpupuna na nanggaling kay Congressman Leandro Libeste. At seste, pagkatapos ng statement po ni Congressman Leandro Libeste, lumabas po ang mga balita na si Vince Dizon ay may mga bagahe na bit-bit galing pa sa panahon ni Pangulong Duterte. Yung kanyang pangungontrata ay pati pala sa mga supplies ng mga bakuna at mga swab-swab, no? Yung ginagamitan ka ng swab at mga delivery ng mga materials or equipment at technology patungkol sa COVID-19, lumalabas ang pangalan niya. At may isa pang secretary dati ni Digong, na ngayon ay nasa kay Marcos pa, nakasabwat din niya. Taga Central Luzon din, taga Bulacan. At ito ngayon ay kaibigan ng mga nakakulong na mga komunista. At dating general ito. Yun ang tinuturo ng impormasyon. I-blind item ko muna. Ano? Kilala ko, nakatrabaho ka rin dati yan sa LCAC, ang general na to, na ngayon ay barkada ng mga komunista
na mga Central Committee cadre na mga nakakulong at mukhang lalabas na next week ito mga nakakulong na ito. At ireregalo niya kay Marcos. And yet, hindi nagpasori yan, hindi nagbago at mamumuno ulit ng communist terrorism sa ating bansa. Bagamat mga matatandaan, mga damatans yan. So kasabwat ni Vince Dizon ito, mga kababayan. At kung ganun po ang revelations na ginawa ni Congressman Leandro Libeste, ay delikado po ito. Kung si Bunuan ay involved din po sa mga kontraktor, pati ang anak niya, at siya ay nangonsinti sa operations ng mga district engineer niya, at malamang ay nakipartida din, at sigurado aabutan ito kung hindi lang pinagtatakpan ni Marcos itong kolokoy na si Bunuan, parang walang pinagkaiba din itong si Vince Dizon. The way revelations of mga anomalya at kinasasangkutan niya ay ngayon lumalantad na rin po, mga kababayan. Ayun. So okay itong birada ni Congressman Libeste. At siya din po ang nagbanggit na ang mga panunuhol gamit ang mga ilang party list na mga operatiba dyan ay nagpapatuloy pa rin. He named another congressman na party list ang gamit, itong si Congressman Jojo Ang ng Uswag-Wasaag Ilonggo party list, na isa sa mga nangangatay ng pundo. So, maganda po itong mga expose na ito sapagkat the ICI and the Senate Blue Ribbon Committee, tumigil na po sila na magkaroon ng listahan ng priority for investigation at hindi na nila inilalantad. There is something in the social psychology na kapag naibubulgar po ang katiwalian at ang mga tiwali at kahit makakapal ang mukha nila, yung pamilya nila, apektado. The way the family right now of Saldico is also affected. And in fact, isa sa mga anak niya ay nananawagan sa social media na mag-surrender ng tatay niya. Itong si Elisco. Yan po ang pwedeng maging epekto ng open, transparent, and publicly na i-inform ang mamamayan kung ano ang tinatakbo ng investigasyon, ano ang mga ebidensya at ano mga testimonya, nagkakaroon po ng public awakening at ng public awareness to the point that the people can now have their own collective perception on the basis of information na naibubulgar tungkol sa mga sensitibong problemang ito na dahil tinatago at pinagtatakpan sa matagal na panahon, hindi ito nagkaroon ng collective na paglaban ang mamamayan, no, mga kababayan. So ito po ang gusto kong i-emphasize. Now with the likes of Congressman Kiko Barsaga and Congressman Leandro Libeste ay nagkakaroon ng oportunidad ang mga mamamayan na magkaroon ng balanse ng boses. The balance of advocacy and assertiveness na ipinapakita nitong dalawang batang congressman, Congressman Libeste and Congressman Kiko Barsaga, give a bigger hope and chance for the people na ma-realize nila na ang totoo palang dapat gawin ngayon para magkaroon ng katarungan at ng hustisya ang mamamayan ay palayasin na si Marcos, no, mga kababayan. At tanggalin na ito sila sapagkat ang mga diskarte nila sa ICI, itong paglalagay kay Vince Dizon, ang mga maniobra ni Itbulaga, Tito Soto, Senator, ng Itbulaga, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, at ang realignment of majority sa Senate, ang lahat ng ito ay para pagtakpan ang pinakamalaking sindikato na si Marcos mismong pasimuno. Ano po yun? There are around 650 billion pesos aside from the 1 trillion pesos sa flood control na mga pork barrel at mga palusot na pundo na si Marcos ang nagpa-release. Isa po dyan ay ang unprogrammed items. Hindi pala totoo na ayaw niya ng unprogrammed. Gusto niya. Pag sinabing unprogrammed, lump sum appropriation po yan. Walang item pero pwede mong hugutin. And only the President can release ang mga pundo na pwedeng i-allocate for unprogrammed appropriation. And ito po ang nakita ngayon. 650 billion pesos sa mga unprogrammed, si Marcos ang nagpa-release. Hindi lang flood control. At ang unprogrammed budget po, nanggagaling yan sa 3 pundo. Utang, loans,
mga savings ng agencies of government, such as what they did ni Boy Soplado Ralph Recto, na sinupladuhan niya ang mga senador, no? Lalo na si Senator Bongo, feeling entitled, feeling elite, no? Feeling matalino, feeling mayaman, mata pobre. Itong uri ng tao na to. At si Boy Buwis, no? Buwis lang ang utak ng utak niya, pero ang buwis tinanakaw lang nila. Kaya nga ayaw na magbayad ng buwis ng mga mamamayan, pati si Gina Alahar, no? Hirap na hirap sa pagbabayad ng buwis, no? Pati po ang mga ordinaryong mga mamamayan ay pigang-piga sa buwis. So ito po, ang unprogrammed appropriations or unprogrammed portion of the budget, nanggagaling po ang pondo niyan sa inuutang ng gobyerno. And every year, Marcos is having a loan or mga pangungutang ng hindi bababa sa 1.2 hanggang 1.4 trillion pesos. Kaya nga sa loob lamang ng 3 taon, mahigit 4 trillion pesos ang utang na idinagdag ni Marcos. And yet, walang solid and concrete na mga proyektong pinagpuntahan nito at lugmok at bansot pa rin ang buong bansa at buong ekonomiya. Number 2, maliban sa utang, savings na kinukuha nila sa agencies of government. And third, buwis na bago ipinasa ng mga buwis. The way itong mga pagbubuwis ni Ralph Recto na pati po ang mga savings at mga time deposit na pinaghirapan ng mga mamamayan natin na magtipid at mag-impok sa bangko at makapagkaroon ng savings, bubuwisan ni Ralph Recto at ni Marcos ng 20%. Kulukoy talaga mga tarantado. Pati po ang pag-purchase ng Lazada, ng Shopee, ng Timo, ng TikTok at kung ano-ano pa, 20% kaagad po ang buwis niyan. Pati po ang pag-subscribe sa Netflix, sa Prime Video, sa Amazon. My goodness. Kulang na lang pati ang pagdigay may buwis. Pati ang paghinga ng oxygen may buwis. Pati utot may buwis. Kagago talaga tong gobyerno na to, no? Tapos ninanakaw nila. So buwis na bago, revenues, utang, tsaka mga savings ng government agencies and government-owned and controlled corporation. Yan po ang source ng unprogrammed appropriation. Si Marcos po nagpaparelease ng 650 billion pesos. Kaya pala, kunwari ay pinapaimbestigahan ang flood control project dahil mabigat ang 1 trillion pesos. Pero iskandalusot mabigat din ang pagkakawala ngayon kung saan napunta itong 650 billion pesos na parang pork barrel ni Marcos in the guise of unprogrammed appropriation na kanilang ipinapasa. My goodness mga kababayan. Kaya pala, inunahan na niya ng pagkukunwa-kunwarian na siya ay crusader against corruption. Ang problema, mahirap nilang idugtong at ipapaniwala ang kwento nila na ang mga Duterte ang pinagmulan kaya inaayos niya. That narrative fails to convince the people. And so therefore, instead na ang gimmick niya na maging crusader, nag-backfire sapagkat si Saldico at ang mga gang at mga sindikato na involved sa pangangatay ng budget, hindi tauhan ni Duterte. Tauhan ng pinsan niya at tauhan nila. So therefore, kung ang mga involved tauhan nila like Saldico, itong mga gang of 6+1 na mga in-identify na mga sindikato sa budget at bata-bata ni Romualdez at si Romualdez pinsan niya at kasabwat niya, therefore the mastermind is the president. Pero para pagtakpan ito, pinapalabas niya that he is doing the cleansing of the government wherein the dirt and the mud and the scandal, everything, siya po ang may gawa mismo. Mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit nag-backfire sapagkat hindi mo pwedeng lukuhin at pasakayan at tarantaduhin ang tao most of the time. Maybe sometimes makakalusot ka, pero not all of the time. And this time, hindi siya nakalusot. The criminal trails, the largest and biggest accountability of criminal responsibility ay nasa kay Marcos at kay Romualdez. The reason na ngayon po ang Estados Unidos through the US State Department representatives are looking into kung papaano po didiskartihan ni Marcos na lumusot siya sa kanyang kriminal na pananagutan bilang punong salarin as principal and mastermind dito po sa mga pandarambong na ito.
Hindi pa kontento dyan, mga kababayan, ginawa niya rin itong pagkunwa-kunwari ang investigasyon on the flood control, 1 trillion scandal of corruption and plunder, sapagkat hindi niya rin may paliwanag saan na ang 500 billion pesos na Maharlika Diskarte Fund. Saan napunta ang 130 billion pesos na gold reserve na ibinenta niya na 25,000 kilograms or 25 tons of gold reserve. 130 billion pesos yon. Saan ito ginamit? Nasaan napunta ang 119 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation savings na ginamit nila at nire-align nila Ralph Recto? These are the bigger scandals that Marcos wanted to be covered up sa kanyang gimmick ng pagkukunwa-kunwari ang crusader at tagapagtaguyod ng banat kontra korupsyon. Well, ito ngayon ay hindi na niya makontrol. Siya po nag-create ng problema na binuksan niya at hindi na niya maipapabalik pa. Galit si Leandro sa kanyang nanay na korap. Umiba yung tono ni Dizon. Nabuking din siya. Nang tumakbo si Loren Legarda ng senador, lagi yan sa Davao humihingi ng tulong sa mga Duterte. I agree. Yung sa gold reserve, baka yun hinatid sa ICC. No flood control ang ginamit sa ICC. Sa nagtatanong, saan kumuha ng pondo? Flood control po na project. Grabe, wala silang kabusugan. I agree. Redmi Coromel. Ang tawag po dyan, yung when you do wrong, kapag gumawa ka ng kasalanan at hindi ka nahuhuli at wala kang napapanagutan, nagkakaroon po ng adjustment ang utak. At nagiging stretch niya, ang konsyensya mo nagiging manipis. At nagtitake over yung tinatawag na state of neuroplasticity. Sa psychology and behavioral science po, ang neuroplasticity ay ang pagkakaroon ng utak natin na na-adjust niya ang kanyang system of thinking and acceptance na kahit mali ay nagiging tama para sa kanya. Sapagkat hindi ka nakakaranas ng pananagutan at kaparusahan. Which Marcos, yun dapat ang mangyari sa kanya. Beautiful life. I like that tagline. Dulce Ramos Torres, pag umalis yan si Bangag, lethal injection yan ng mga demonyo na yan. Galit na si Dulce Ramos Torres. Watching from Zamboanga, sabi ni Beautiful Life. Gandang gabi ka, Eric. Well said. Sir, liars go to hell. They can't escape God's justice. I believe in that. Pwede pong mapalusutan niya ito, makatakas siya, sila Romualdez, sila Saldico, but they can never evade justice from God. I agree on that. Heidi Ching, good evening po ka Eric. Yes ka Eric, patuloy sila sa pagnanakaw kasi walang may nananagot, walang napaparusahan at nalulusutan nila. Exactly! Alam niyo po ba na sa isang pagpupulong ng mga social media team ni Governor Chavit Singson, ipinakita niya ang mga clippings that once upon a time, 15 or 16 years ago, si Marcos Jr. po ay sinampahan ng kaso o reklamo na 205 million pesos na PDAF scandal involving sa Napoles scheme. Inariglo lang nila Ochoa, nila ng asawa niyang si Lisa, na pakialamera at diskartidor, at yata ni Martin, na ibalik ang pera at nagkaroon po ng arigluhan na hindi na siya kasuhan at namatay ang issue. He was a senator that time. Loud and proud. Idol kita ka Eric. Thank you sa inyong pag-support. So kaya nga po, when there is a pattern of crime na hindi ka nananagot, hindi ka nahuhuli, kagaya nitong Napoles scandal niya, 205 million pesos ang involvement niya, nalusutan niya, and then napalaya sila sa poder, nakabalik pa. So feeling niya entitled siya. Naging presidente pa siya ulit, no? Ang tawag po dyan sa neurobehavioral science ay ang neuroplasticity syndrome. Na-i-stretch po at nagiging maluwag ang space sa brain mo to accommodate yung kasalanan para i-justify ng utak na ito ay tama dahil nawawala ang aspect of conscience. Sindikato ang gobyerno that we are having, sabi ni Dencio. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Siguro isuki natin ito at magiging regular
Nahanapan ko ng panahon na mas maganda pala pag nagtatalakayan tayo live. Kasi nakakapag-interact ako sa inyo, nakakapagpadala kayo ng question, nababasa ko yung ilan sa inyong mga messages, mas lively at dynamic. Tama po ba? So every alas 9:15 ng gabi, ugaliin po natin at maging community meeting natin ito. Ma'am Amy, may rally ang kabataan kanina, pangunguna ng mga kilikili. Opo, mga CPP, NPA po yun. Pero hindi mo mapipigilan eh. Because the youth and students now are looking for organization. They want to air their grievances. Gusto nilang sumali at isali ang kanilang sentimiento at galit ay nai-exploit ng CPP, NPA, NDF sapagkat ang mga schools at universities na ito infiltrated po ito ng mga cadre at political operators ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ayan! Pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin bukas. Alas 9:15 ng gabi, Marof Bersosa, Princess. Ikaw, Renato. Sino si Renato? Ikaw, puro corruption. Hayaan nyo na yun. Nandyan na pala si Hans Dia. Tinanggal na niya. I-remove mo na lang si Renato. Pangit itong pangalan niya. Teka, bukas na lang. Mahirap kasi sa cellphone, nag-split-split siya eh. Thank you, Hans Dia, ha? At tinulungan mo ako na ma-remove siya. Hayaan mo yan, mga zombie, walang utak, i-remove na lang, huwag nyo nang patulan. Mga kababayan, ang ating pong advocacy program, Bangon Sambayanan People's Movement, at ang ating ka-Eric, you can support sa ating line of support. Whatever sincere effort and support that you would like to share, ay idirekta nyo po sa numero please na 0916-308-7710. Ulitin ko po ha, 0916-308-7710. Kay Langging po, kay Rohilda Celis, yan po ang ating tinutulungan upang tuloy-tuloy tayo sa advocacy sa community, mga people's forum, at nang sa ganun po, lumawak at lumakas ang ating advocacy for good governance and the people's collective voice against corruption and plunder. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mag-ingat kayo palagi, and live in prayer and be on the side of good and on the side of loving our country and serving our people sa maliit na paraan na pwede nating maitulong. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino.